DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sabi po ay kung may kailangan tayo sa gobyerno ay humiling lang. Ayan. Sabihan lang po ang kanyang administrasyon. Kaya naimbang bigat Mr. President. At ako na po ang unang hihiling. Siguro para sa akin Mr. President Apo Lucas Bersamin ang una nating hiling sa ama ng bayan. Sana Mr. President ay labanan, alisin o kaya hindi man ay bawasan man lamang ang lumalalang graft and corruption ngayon. Sigaw natin noong kampanya, kung walang corrupt, walang mahirap. Ano ka mo, Noy? Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdamin Bayan. At number 2, Mr. President, ay yung issue po ng droga, Mr. President. Abay, marami ng magulang, ayan, pati mga empleyadong panggabi, ayan, ginagabi, natakot na po dahil sa droga. Ayan, andyan na naman yung mga hold-upper. Ayan, biglang nanaksa. Kaya yung makabayan natin ay takot nang umuwi ng gabi. Kaya siguro Mr. President, yan ang una nating tutukan. Ayan, corruption. Dahil paano na bayan natin kung ang pondo ng bayan ni ninanakaw. Ayan, katulad na lamang ng mamaya may special na balita tayo. Monday morning. So good to me. Easy lang mga kuya. Trabaho na naman. O yung mga nasa traffic dyan, ayan, chill lang, At yung mga bus drivers, abay, huwag masyadong nanggigit-git. Kuya nga James Olaybar, sabihan mo yung anong number nga ba nung DLTV bus kanina. Ang hirap makipag-sabayan sa mga kung minsan, siyempre kung bus yan, o kaya jeep, kung kotse ang dala mo, kailangan ikaw na lang magbigay daan, Dahil pagka nagkasagian, nagkabanggaan, kakamutan ka lang naman na ulo. Ay, mga chill lang, Ayan. Tayo mga nakaintindi na lamang ang tawag nito, magbigay daan, umintindi. Pero ang hindi nagkakaintindihan ay ang magkapatid na Pangulong Marcos at Senator Amy Marcos. Anyamot na po. Anyam iti mapaspasama kada kayong agkabagis. Ay, apo kabsat. Abay, matagal na palang din nag-uusap ang kaya pala nung ma-interview Senator Amy parang tahimik dun sa kanyang linya sa Malacanang. Abay, ang Senator Amy Marcos hindi po sumipot dun sa kanilang rally yung kandidato ng administrasyon. Yung alyansa ng bagong Pilipino sa Santa Rosa, Laguna. Yan pa naman si Congressman Dan Fernandez, kung saan ako yung Kong, Ang kandidato sa pagkagobernador ng Laguna,
Abay, hindi dumating ang Senator Amy at hindi rin binanggit ni Ading ang sa kanyang mga kandidato sa pagka-senador. Bakit? Agriridan apo. Sabi ko mata maaramin mo nga kwadamot agtunos na mutlaang Apo Lucas Bersamin ES. Pero eto no surrender daw ang Senator Bato de la Rosa. Talaga naman ayun ba sinasabi mo Senator Bato itaga mo sa Bato hindi ka susurrender. Sa Senado iboto si Bato. Hindi raw susurrender ang Senator Bato de la Rosa kahit meron po siyang kung magkaroon man ng arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Daming bayan. Alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang pero mamaya chill lang. Ay, good morning Ombudsman Justice Sam Martires. Abay, kumusta pa kayo Justice Ayan, chill lang. Ayan, mukhang nagkakainan din ang mga taga-ombudsman at mga taga-Court of Appeals Ayan, alamin nga muna natin ang yung congressman. Oo nga, di natin natapos to last week Daming bayan. Kakaiba naman itong si Congressman Ayan, ito yung sinasabi niya ito daw po ang golden days ng Congress. Kakita mo yun sa dami ng pork barrel sa dami ng pondo ngayon. Abay, meron siyang mansion at mini golf course sa kanyang bukirin dyan sa Central Luzon. Daming bayan. Mamaya yan. Mga bagong talaga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority manunumpa na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayon. Sa palasyo ba ito, Miss Let? Pero dapat Secretary Galvez, Idol, Abay, kailangan ni ibabalanse natin to Secretary Gibo, Abay, Apo General Browner. Abay, mukhang mainit ang ulo ng mga taga Moro Islamic Liberation Front dahil sa pagpapalit ng kanilang leader sa BARM. Daming bayan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, ano ang latest sa palasyo? Lakay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong talagang members of parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Unang pinalawig ng Pangulo ang appointment ng halos 50 miyembro ng BTA habang 30 naman ang mga itinalagang bagong miyembro. Kasunod ito ng pagpapalit ng Chief Minister ng BARM sa katauhan ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua. Sa inilabas na listahan ng Presidential Communications Office, kasama sa muling itinalagang mga miyembro ng BTA, si Mohaguer Iqbal. Ang BTA ang nagsisilbing pansamantalang lehislatura ng BARM. Kasabay ng okasyon, ay pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang iftar o ang selebrasyon bilang pakikiisa sa Bangsamoro community kaugnay ng kanilang Holy Month of Ramadan. Lakay? Anong oras ang panunumpa sa Malacanang ba ito o sa Mindanao, Let? Sa Malacanang lakay, pero mamayang hapon pa ito. Ayan, paano nang gagawin ka na former Chief Minister Ibrahim ng MILF? Naku, wala bang ibibigay na posisyon sa kanila? Baka mag-underground na naman ang ating mga kapatid sa Moro Islamic Liberation Front. Wala pang nababanggit lakay, pero alam mo, naniniwala sila na si Ibrahim kasi ay isa sa proponents ng peace process. So naniniwala sila na walang anumang dahilan para magkaroon ng gulo kaugnay nga ng transfer of power sa BARM. Ayan, sana nga maayos yan, mabalanse sa bagay kasi binigyan na rin ng pagkakataon ng mga taga MILF. Ayan, sina Chief Minister Ibrahim, abay hindi naman yata maganda ang kanilang pamalakad kaya tuloy nagpalit ng leadership. Anyway, so ano pa yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Let, bukod sa oath-taking ng mga bagong offices ng Bangsamoro, BARM? Oo, so far lakay, ayun pa lamang. Wala pang abiso para ngayong umaga kung anong schedule ni Presidente. So, abangan natin yan maya-maya. Inalis na ba si Manang Aimee bilang isa sa mga kandidato ng alyansa, Miss Let? Ba't hindi binanggit ng Presidente ang pangalan ng Manang Aimee nung rally sa Laguna nung Sabado?
Wala pang sagot ang Malacanang dyan, Lakay, na itanong na. So, aabangan natin ang magiging tugon nila. Pero hindi, yun nga yung napansin, hindi nabanggit si Senator Amy dun sa nakaraang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mukhang may tagapalasyo yata kasi na ayaw kay Manang Amy, ha? Ayan. Kaya lang sabi ng ating bubit, sabi na, she will not win. Kaya lang kung ang Marcos ay hindi manalo sa pagkandidato sa pagkasenador, Apo Lucas, ito black eye din sa administrasyon, di ba? Ayan. Anyway, abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Yes, Lakay. Siguro naman sa mga kalibre naman ni Senator Amy, kaya nung iba naman dyan dapat ito'y manatili sa Senado. Ayan, okay. Abangan natin, Miss Lat. Yan, Lakay, ang latest sa Malacanang. Good morning, balik sa'yo. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let Narciso live mula sa Palasyo ng Malacanang. Uy, ingat mga kuya mga ating sa sunog, ha. Ayan yung nire-report ni Edniel kanina sa may Mandaluyong. Diyos ko, ha. Ayan, naapula na ba yung sunog? At kahapon ba yun yung sunog sa inyo sa Valenzuela? Uy, Mayor Wes Gatchalian, good morning. Abay, ilan po yung namatay dun sa sunog sa inyo sa may Valenzuela? Kakalungkot naman. Samantala, kaugnay sa welga naman ng ilang grupo ng mga jeepney drivers. Ayan, alamin nga natin ang latest. Pero ang sabi po ng LTFRB, sabi ni Chairman Chopilo Guadis III, abay si Guadis pa rin ba ang LTFRB Chairman? Iginiit, wala nang dahilan para hindi ituloy ang Transport Modernization Program. Dapat naman kasi Chairman Guadis lahat ng sektor kasi kinakausap, ha? Hindi lamang po ang mga jeepney drivers. Ayan. Dapat din po yung gumagawa ng mga jeepney. Ayan. Ang laki ng investment na nitong si Mr. Francisco. Ayan. Dapat yung local industry ang pinapayaman natin, Mr. President, ha? Ayan. Secretary Vince Dizon, abay siguro po ito tignan nyo rin. Ayan, abay tignan din natin ang negosyo ng ating local industry. Ayan, salip na payamanin natin, makababayan natin, pinapayaman natin, dayuhan. Kaya siguro ito rin dapat tignan mo, Secretary Vince Dizon. Aris number 5, Val Gonzalez, please come in. Val, kumusta ang best friend mo? Mayor, magtutuloy-tuloy ang programa ng modernization sa sektor ng transportasyon. Ito, Mayor, ang inihayag ngayon nitong si LTFRB Chairman Chopilo Guadis III. Kasunod ng hindi pa rin na tuwirang matuloy-tuloy fully implementation na napapalam sa transport modernization program ng gobyerno. Sa pagpasok nitong si Chairman Guadis ngayong umaga ay dinatnan nito sa may pinakaharapan mismo itong tanggapan ng LTFRB. Itong iba't ibang grupo, 5 malalaking transport group na sumugod sa tanggapan ng LTFRB para magbigay ng suporta at igiit na ituloy yung transport modernization program. Itong mga nagtitipon-tipon ay kinabibilangan nitong grupong Enormous 5. Itinatawag na Enormous 5 itong grupo ng Acto, Altoda, Busina at Coroda na nagpapahayag ng suporta. Nadaanan itong si Chairman Guadis itong grupo dun sa harapan, kaya bumaba siya bago pumasok sa kanyang opisina ay kinausap itong grupo at kanyang tiniyak dito sa iba't ibang grupo na sumusuporta sa transport modernization program na magtutuloy-tuloy at hindi na wala nang dahilan para ito ay mabalam. At itong si Chairman Guadis ay kasama ngayon itong iba't ibang mga transport group na nandito sa isang opisina dito sa tanggapan ng LTFRB at nagsasagawa ng
press conference para ipahayag nitong grupo yung kanilang suporta. At dito si Chairman Guadis, tingnan ko lang kung makukuha natin na ngayon. Tingnan ko lang kung makukuha si Chairman Guadis. Eto, narapitan ko lang. Chairman, mawalang galang na tayo kay Mayor Teo Macalma sa PCRH. Opo, yung tinitiyak ninyo kanina dito sa mga grupo na nagpapahayag ng suporta sa transport modernization ay magtutuloy-tuloy. Pati i-expound na po ito, Chairman. Tuloy-tuloy po ang suporta po ng LTFRB. Tuloy-tuloy po ang programa ng CTMP. Ayan na. Chairman Guadis, sir, magandang umaga po. Chairman, ayan na. Magandang umaga po, Sir Deo. Ay, Sir Chairman po. Nasa gitna po kami ng press conference. Ganun po ba? Oo. Anyway, sige. Anyway, good luck po, Chairman, sa inyong kampanya. Lahat po naman karamihan gusto talaga ng modernization. Kaya lang siguro, sabi nga po namin, dapat suportahan din natin local industry at yung naman huwag masyado mahirapan yung mga drivers natin sa pagkuha ng mga sasakyan na moderno para panghanap buhay, Chairman, sir. Ay, Chairman, nagbibigyo. Okay. Okay, Val, alam natin na busy si Chairman. Pero sinong grupo? Kasi hati ang mga jeepney drivers. Sinong grupo ang sumusuporta dito sa Transport Modernization Program? Itong tinatawag nilang Enormous 5 pa. Kito'y kinabibilangan ng grupong Pasang Mazda ni Obet Martin ang akto ng na pinamumunuan ngayon ng asawa nitong si Efren Diluna na nasa makabilang buhay na ang grupong Alto Dapa na isa rin sa malaking grupo, transport group, ang Busina at yung Kuroda, isang grupo ito, asosasyon ng iba't ibang mga kooperatiba, iba't ibang mga kooperatiba. Hindi mo nabanggit yung LTAP ni Lando Marquez, hindi ba kasama diyan? Hindi, wala rito si Kalando. Wala si Kalando, hindi siya kasama rito sa 5 grupo na ito ng transport group na nagpahayag ng suporta sa transport modernization na program. Itong magpapahayag lang itong si Chairman Guadis. Pakinggan lang natin na ngayon. Pakinggan natin si Chairman Chopilo Guadis. Para po makita ho ninyo yung suporta po ng nakakarami dito sa programa ng gobyerno. Siyempre, ay parati kong tinatanong yung kung gaano karami na ho ba talaga yung bilang po ng nag-consolidate, kasi may binabanggit po na may 43%, meron pong binabanggit na kayo na 86%. Pakipaliwanag po para sa kalinawan na lang ng lahat-lahat po. Sa kalinawan po ng lahat, tama rin po si Secretary Vince nung sinabi niya yung 43%. Pero yun po yung nakumpleto na yung mga papeles. Yun ho yung may mga binigyan na ng CPC or Certificate of Public Convenience. Pero ang hindi ho ata na tama is yung the other 43% naman po na nagfile na ng application, process na, umabiyahe rin sila sa daan, tumatanggap ng benepisyo ng gobyerno, pero hindi pa po na kukumpleto lahat yung mga papeles. That's another 43%. Pag pinagsuma total nyo po yan, that's 86% po. Okay na, Bal? Yung binabanggit kasi yung statement na yan nitong si LTFRB Chairman Guadis ay kasunod nga nung inihayag din na mukhang nagtatalo dun sa figures. May binabanggit na 86% na ang LTFRB na nag-consolidate, pero yung 43% naman na binabanggit ni Transportation Secretary Vince Dizon, yun pala ay yung kompleto na yung papel, pero sa kabuuan ng nag-consolidate ay 86% at tinatapos pa yung papeles ng iba pa. Val, dyan sa transport modernization, kasama pa rin ba dyan yung importation ng mga sasakyan na galing China na napakamahal?
Ang binabanggit ng LTFRB dyan, tungkol dyan, Mayor, ay nasa mga transport group na, nasa mga operator na kung ano yung kanilang kukuhanin, ano yung kanilang bibilhin, depende dun sa kanilang budget. At ang sabi ng LTFRB ay wala silang pakialam kung ano yung kanilang kukunin, dahil ang sabi ng LTFRB, kung magbibigay sila ng isang modelo, ang ibig sabihin parang may ini-endorso sila. Kaya ang kanilang pahayag ay wala silang control kung ano man ang gustong kunin na unit ng iba't ibang mga operator at iba't ibang mga transport organization para makapag-comply sila doon sa kung anong klase ng unit ang ipasada. Basta yun ay sumusunod doon sa mga pamantayan na dapat sundin doon sa safety at kaginhawaan ng mga pasahero. Okay nga Rod. Maraming salamat, Val. Wala rito sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay mabuti naman kung gano'n na ang policy, ha? Kasi nung nakalipas na administrasyon po, mabigyan yan ang tinututulan, ha? Eh, yung bang ipinipilit yung mga imported na sasakyan na napakamahal, ayan, megit na halos sa 2 milyon isang unit. Samantala yung ino-offer na brand new ng Francisco Motors, makuha pa ng less than 1 million. So siguro yan ang isa po sa mga tinutulan ng mga jeepney drivers, kasama na ang piston. So siguro yan at least maayos yung mga problema, ha? Kasi yung transport modernization pinagkakitaan din kasi nung ibang leader ng transport dyan na nasa inyo dyan, Val, sa LTFRB ngayon. Itinatag yung mga kooperatiba, ayan, ipinilit yung mga import na sasakyan, ayan, para bultuhan yung pagbili, ayan, kahit wala na mga sapat na maintenance facilities o kaya yung mga pyesa, mga ganon, abay bultuhan yung biniling mga sasakyan galing China kasi malaki ang komisyon. O kita nyo, yung isang leader dun pinagkakitaan yung mga jeepney drivers, ayan, naka-Land Cruiser brand new ngayon yan. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, kumusta po ang mga taga Gods of the of Padre Faura? Oras, CJ, alas 8:31. Bayan. Oras, Sister L. 8:40 na, Lakay. At good morning. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marahay na aga. Magandang umaga, Pilipinas. At good morning, Lakay. Good morning, Sister Happy Monday, L. Lakay. Yes, chill lang. Chill lang pero maraming balita. Yes, mainit ang mga issue pero chill lang, ha? At mga brethren, mga nobles, ha? Ayan, shalom, ha? Blowing bubbles tayo ngayon, ha? Ayan. Relax lang kayo dahil ang ating makasama ngayong umaga ay member ng Forever Blowing Bubbles. Dala mga brethren. At mamaya mahabigan ay ipapakilala natin ating bisita. Siyempre dito naman sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Relax lang. Ayan. Lakay, special na balita na. Sino yung congressman na yan? Oo nga, Lakay. Parang last week pa yan. Oo nga. Marami na namang magagalit at mabubusit sa'yo. Dami kasi mga issue Kaya tuloy din natin na masimulan. Yung pong congressman na nagmamalaki na ito daw po ang golden era ng Congress. Dahil ang laki ng kanilang pork barrel at siya ay nakapagpatay ng mansion. Wow. With
mini golf, Noble Sir. Ha? Grabe naman. Lakay, ganun siya ka-hook sa golf. Ayan, at nagkaroon pa siya ng mini golf. Yes, 5 holes na mini golf course sa kanyang bayan dyan sa parteng Luzon. Maghapon siya na nag-golf. Siguro, Noble Sir, sa adik nito sa golf, baka single handicapper na si Congressman. Oras, Sister L. It's 8:42. Oras, Sister L. It's 8:46, Lakay. Ayan, kumusta na si Patrolman Fontillas? Si Patrolman Fontillas. Mukhang siya, Lakay, nag-undergo pa ng... Hindi, lumantad na. Ayan, nagpakita na siya, Lakay. Pero sabi naman ng PNP, mukhang kailangan niya mag-undergo ng ilang mga... Oo, kasi iyak-iyak daw na nagsosoring ngayon. Oo. Mukhang mayroon siyang problema talaga, Lakay. Halata naman. Kailan pa ba i-memorize yan? At dito tayo, Sister L, sa ating mga Nobles. Pero, Lakay, meron muna tayong flash report pala. Meron mga flash report. Sandali lamang, ha? Flash Report. Flash Report! Ang LRT1 at MRT3 magdadagdag ng tren habang may tigil pasada. 3 araw yan, Lakay. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Tama ka, Sister L. Magdadagdag nga ng tren itong Light Rail Transit Line 1 at Metro Rail Transit Line 3 simula ngayong araw habang may umiiral na tigil pasada itong isang transport group. Yan ang inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon ngayong Lunes kasabay ng pag-arangkada ng 3 araw na strike ng Grupong Manibela. Sa pulong palitaan sa MMDA headquarters sa lungsod ng Pasig, sinabi ni Dizon na magdadagdag ng isang tren itong LRT1 mula Quezon City hanggang Parañaque. Gayon din ang MRT3 na bumabagtas sa EDSA. Pakinggan natin siya. LRT1 magdadagdag din ng 1 train today para habang mayroong transport strike, may dagdag na train ng ating LRT1 at MRT3. At sa mga susunod na araw, titignan natin kung anong epekto. Nagsabi na rin ako kay Undersecretary Steve Pastor na magdagdag na rin ang mga buses sa ating sa busway carousel. So, kaya ginagawa natin lahat hindi ma-abere ang mga kababayan natin. Ang tinig ni Secretary Dizon, bukod pa yan sa pinalawig na operasyon ng MRT3 na dinagdagan ng 1 oras bago ito tuluyang magsara pasado 10:00 ng gabi. Pero sa ngayon, wala pa umanong matinding epekto itong naturang protesta ng Grupong Manibela. Ito si Edniel Barrosa. Mulat para sa DZRH. Lakay. Total, nakausap na rin lang si Secretary Vince Dizon. Pwedeng kausapin yung mga may-ari ng MRT dyan, LRT, nagmamanage Pwede ba? Libre na lang. Parang toll fee. Diyan sa NLEX na apektado ng pagkasira ng Marilao Bridge. Ayan. Nakakamiss nga, Lakay, may mga ganyan, yung mga libreng sakay. Pero usually kapag may mga holidays, Lakay, kundi ako nagkakamali kasi nagko-commute ako Yung mga MRT, LRT, kapag may holidays, kunwari, corresponding holiday for a certain sector, nagbibigay naman sila ng libreng sakay, Lakay. Pwede extend dito. Baka daw malugi, Lakay. Kaya nga makiusap Sarang deduction na lang kay Secretary Vince Dizon niya. Magulat siya, no? Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Flash Report. Flash Report! Bakit ikaw? DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At ngayon, Sister L, ang ating makasama dito sa ating Bakit Ikaw, ang ating job applicant sa... ito ay party list, Sister L? Yes, Lakay. Ikaw na kaya pakilala, Lakay. Mas kilala mo to Ayan, ako bang magpapakilala? Oo, kilala mo to Mas maganda yata kung ikaw Ayan, ako na lang ba? Baka sabihin masyado ko siyang kasi kakilala ko baka siya. sabihin binabayas. Sige. Bias mo. Kuyang pa. Ayan. Kanobol pa. Ayan. Sige. Sige, ito, Lakay. Brief background lang dito sa ating aplikante ngayong araw. Ang nag-a-apply sa Masang Pilipino, siya, Lakay, ay mula sa United Frontliners Party List.
At siya ay galing sa Alaay, taga Batangas pala are. Birthplace niya pala lakay ay Batangas, Lipa. Naging Batangas niya, Bicolano. Akala ko kanlas Mikeni Abe Mikeni. At siya lakay ay nagtapos na, galing pala siya lakay sa Philippine Military Academy. Ang Makatao class of 1989, cum laude, top 5. Iba? Grabe naman ito. Ayoko nang ituloy pa. Ituloy mo lang. At naging instructor pilot siya lakay sa 100 Training Wing at Flight Operations Safety Inspector sa Air Transportation Office sa ngayon ay Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Siya lakay ay mula sa Philippine Constabulary at lumipat sa Philippine Air Force noong pala ito si Noble, ha? Pero babanggitin ko ba yung taon? Wag na. Mahalata ba yung age? Okay lang. Okay lang, mukha naman daw bata. At commander ng Tactical Operations Group 10 ang ginawaran siya ng Gawad Kalasaga para sa rescue efforts noong Bagyong Sendong lakay. Anong taon yung Bagyong Sendong lakay? Di ko na matandaan. Hindi ko na masyadong ma-recall. Pero siya lakay ay ang kanyang rango ay Retired Lieutenant General. Ang ating mga kasama ngayon, ang ikatlong nominee ng United Frontliners Party List, si Lieutenant General Connor Anthony Canlas. At siya ay dating Commanding General ng Philippine Air Force. Ayan. At without much ado, ayan, babatiin natin si Lieutenant General Connor Anthony Canlas. Good morning, Noble General Sir. Shalom. Good morning, Lakay, Noble, Deo, and Sister El. Good morning, Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. At magandang umaga din po sa ating mga manonood at nakikinig sa iyong istasyon. Yung mga nobilities na nanonood nga, mga Of course, ang ating nobilities sa Shriners, Mabuhay Shriners, lalo na po sa Imperial Bagwis 206. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bats ko to si General. Ba't mo nakabats ko ito? Ha? Ayan, alam mo pagka nag-Shriner kay Jamakit ang humility mo, Sister Ella. Kaya nakabats ko ito sa Shriner. Hindi nagpakilalan General. Talaga lakay. Tas gulat-gulat ka. Commanding General pala ng Philippine Air Force. Ayan. Anyway, General Connor Canlas Noble Sir. Ayan. Kayo po ay veteranong opisyal ng militar, lalo na sa Air Force. Ano po ba nagtulak sa inyo? At pasukin ang larangan ng politika sa pamamagitan po ng United Frontliners Party List, General Sir? Alam mo, Noble Lakay, nung ako ay nagretiro noong 2022, akala ko ako'y magpapahinga ng tuluyan. Opo. Subalit nung just last year, ako ay naimbitahan upang sumama sa United Frontliners Party List ng aking classmate na si General Rodel Sermonia. Mista niyo si General Sermonia ng PNP. Opo. Siya po ang medyo nagtutulak sa akin dahil sayang daw po ang aking serbisyo sa bayan. Nakita niya po yung aking performance nung ako ay nasa military pa. So simula pa po nung elementarya, ako ay Boy Scout na. So more than 50 years na po akong frontliner hanggang nagretiro. So sabi po ni General Sermonia at kanyang mga kasamahan sa party list, ako po ay malaking tulong para maisugod ang party list at sakaling makakuha ng upuan sa Kongreso, may susulong po namin ang adhikain ng United Frontliners. Bilang dating sundalo, General Canlas, Sir, ayan, paano ito makatulong yung karanasan sa military sa paggawa ng epektibong mga batas at pulisiya para sa ating mga frontliners at siyempre para sa ating mga kababayan, Sir? Alam mo, Kadeo, nung ako'y nasa serbisyo, kadalasan po ng aking posisyon ay commander ng isang unit. Nagsimula po ako sa squadron, sa group, sa wing, tapos po sa command, eventually po as chief ng Philippine Air Force. Doon ko po natutunan na ang number one na asset ng isang organisasyon ay ang mga tao. So sa dalawang prinsipyo po ng leadership na tinatawag naming
mission accomplishment, number one. And number two is moral and welfare ng mga tao. Yan po ay nasa isa puso ko. So lahat po ng assignment ko, yan pong dalawa lang yan ang ino-observe ko. Hindi ko po pwedeng pabayaan ang mga tao. So kung dito po, dadalhin po natin sa mas mataas na antas, buong Pilipinas na po. Kung kami po ay papanarin manalo, makakuha ng upuan sa Kongreso, sisiguraduhin po namin mapangalagaan ang mga tao. Kasi po ang United Frontliners Party List ay magre-representa sa mga ordinaryong manggagawa. Ayan, sandali lang Sister El, isa na lang ha. Kasi alam mo ito, piloto itong si General Canlas Ayan na. Ang biro po nun sa pinamunuan yung Philippine Air Force, General Canlas puro air, wala daw force. Ayan. Ngayon, napaka naman nung nagsabi na yon. Ngayon may mga fighter jets na po tayo. Ayan. Bago ito pumunta sa larangan ng politika. So, kumusta po ang estado ng ating Philippine Air Force ngayon bilang kayo po kagaling dyan? Ano po yung mga assets na naidagdag po ninyo? Ayan, at kumusta ang training ng ating mga piloto? Ayan, maibabalik ba natin yung galing ng mga piloto natin, yung tinatawag na Blue Diamond noong panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr., sir? Kadeo, alam mo yung ating Philippine Air Force ay dahan-dahan umaakyat tungo sa mataas na antas at kalidad na armed forces. Ang Philippine Air Force, lalo na nung aking panahon, tinuloy ko po yung mga programa ng modernization. Doon po nangyari ang delivery ng ating ground-based air defense system, yung delivery po ng ating mga close air support aircraft kagaya na Super Tucano, ng AT-129 na attack helicopters, at saka po nung mga radars na para sa ating air defense system. Ngayon po ang programa ay tuloy-tuloy pa rin. Ang ating FA-50 fighter jets ay sa aking pagkakaalam ay madadagdagan pa ng 12 na FA-50s. Ilan ba yung FA-50s natin sa ngayon po 12, pero nag-crash po yung isa nung nakaraang linggo. Actually 2 linggo na. Doon sa Bukidnon. Opo, nag-crash sa Bukidnon. 11 na lang ngayon. So dagdagan pa ng 12. Opo. Ayan. Okay, Sister El, take it away. Eto Lakay, pag-usapan naman natin yung sa party list, ang pagpasok niyo po sa politika, General Sir, no? Mayroon po bang mga partikular na batas o polisiya ang nais niyo pong itulak ng inyo pong party list ng frontliner sa party list, United Frontliners? Ano po yung specific na batas? Dahil kayo po ay nakatuon sa health sector din. Dahil frontliners po ito yung pinag-uusapan din natin. Opo, lilinawin ko lang, no, ang frontliners hindi lang po sa mga health workers natin. Kasama po dyan yung mga traffic aid, drivers, reservists, security guards, taxi drivers, grab drivers, lahat po ng nagde-deliver na serbisyo sa ating komunidad. Ngayon po, ang gusto namin isulong para mapangalagaan ang kanilang kapakanan at benepisyo, gusto po namin isulong yung mga, for example, yung Safe Environment Act para sa ating mga trabahante. Kasi po parang nakakaligtaan natin na ang safety. Ako po galing Air Force, number one po namin priority is safety. Yes. So safety first, ang aming laging ino-observe kasi po mahalaga ang buhay ng tao. Pangalawa po yung fair wages po. Para maiwasan natin yung paglabas ng ating mga magagaling na trabahante. Isusulong po natin yan, pero syempre po bago natin maisulong yan, dapat mailabas natin yung mga medyo lapse sa ating sistema. Hindi po natin ma-entice ang mga investor sa ating bansa kung meron mga korupsyon na nangyayari. Bago pa po sila mag-i-invest, marami muna silang ilalabas na pera para makapag-invest dito sa bansa. And yan po ay nagsashy away sa ating bansa dahil sa mga ganyang klaseng sistema. Yung ano po, yung Magna Carta po ngayon ay para sa mga health workers lang. Yung mag-devise din po kami o magka-craft kami ng batas
para maisama yung mga workers na hindi lang nasa health sector, pati po yung mga construction workers, yung mga nagda-drive ng taxi, ng mga motor, yun po isasama po natin. Yun po ay ika-craft natin at ipopropose natin para maprotektahan po ang benepisyo ng ating mga ordinaryong manggagawa. Napakaganda nito, Lakay, kasi kung mapapansin mo, wala pa tayong nag-guest na nakatuon sa sektor ng frontliners. Ayan, totoo yan. At nabanggit din ni General yung pagdating dun sa Lakay, na naalala ko lang kasi yung permit eh. Sa pagnenegosyo. Yung corruption. Imbis na mayroong mga investor, napipilitan sila, wag na lang, ang hirap dyan dahil may mga kumikita pa. Sabi nga na isang kakilala natin nga negosyante, magtatayo ka lang ng negosyo, magpapabahod ka lang, kailangan pa ng barangay permit. Tapos bago mo maitayo, katakot-takot na pagdadaanan mo. Hindi katulad ng iba, ayan, parang one-stop shop ba? Yes, ayan, kung kumpleto naman ng papeles, seryoso kang negosyante. Hindi go, diba? To follow na lang yung mga requirements, katulad ng ginagawa sa Carmona, Cavite, kung Loyola, ayan. At si Mayora Dalia Loyola. At ito ginawa din noon sa Marikina nung panahon ni Bayani Fernando nung siya ay mayor. Ayan, sana ganon. Anyway, so General Conor Canlasser, ayan, sa ating mga OFWs, meron ba kayong programa sa ating mga OFWs? Kasi yan po ang isa sa, although na para ang sarap pakinggan, OFW ang trabaho ng magulang ko, ayan. Pero ang hirap po, General Sir, yung kalagayan nila, lalo yung mga napunta sa Middle East, hindi nasusunod yung kontrata, ayan. Pagkatapos nawawalay sa pamilya, kadalasan pa ay nagre-result sa broken families, yung mga nangyayari po. Ayun. So, ano kaya ang dapat pa magandang gawin para masuportahan natin, matulungan natin ang ating mga OFW sa General Canlasser? Lakay, alam mo, ang mga OFW, kaya sila nag-OFW dahil wala silang makuhang trabaho dito. Ayan, totoo po yan. Kung meron man silang trabaho dito, hindi po sapat para bumuhay ng pamilya. Ang OFW po, napakahirap na sitwasyon. Kasi they are away from their families. Totoo po. Tapos, ang sweldo nila is di naman ganun kalakihan. Totoo yan, oo. Yun nga lang, mas malaki kaysa dito sa ating bansa. Ngayon, kung tayo po ay magtatatag ng fair wages at para maiwasan ang pag-abroad ng ating mga kapwa Pilipino, maganda po ma-establish dito sa ating bansa ang standards na pareho na ibang bansa para hindi na sila umalis. Although sa ngayon, ang ating mga OFW is one of the prime contributors to the economy of the Philippines kasi masyado tayong modern heroes na, makabayan ng bayani. Mahirap na talaga mahirap yung sitwasyon nila sa ibang bansa dahil malayo talaga sila sa pamilya at napakalungkot. So ang pinakamaganda po ay magtayo tayo dito ng trabaho para sa kanila na sapat para bumuhay ng pamilya. Isa pa dahil kayo po ay galing sa Armed Forces General Canlasser. Ayan, ano naman po ang pwede maitulong ng inyong United Frontliners Party List sa ating mga kapatid masundalo, mga pulis, at iba pa mga nasa serbisyo sa pamahalaan, sir? Alam mo, Lakay, yung mga sundalo natin, although they have been increased with their salaries, pero hindi pa po sapat dahil tumataas din po ang kalidad ng kabuhayan, pamumuhay dito sa ating bansa. Kaya para maprotektahan po sila at ang kanilang mga pamilya, sila po ay nade-deploy sa iba-ibang parte ng lugar, iniwan nila ang pamilya na dapat po siguradong ang pamilya nila ay napapangalagaan para hindi na po nila iisipin yung mission nila kasabay nung welfare ng kanilang family. Kasi pag inalagaan mo na po ang pamilya nila, ang iniisip na lang nila ay ang kanilang mission po, ang trabaho nila. So nakafocus po sila. Pangalawa po, yung kanilang mental health ay dapat bigyan ng pansin. Kasi po yung mga minsan yung mga ibang sundalo na natotrauma sa gera ay nasisiraan
ng bait. At war shock, ika nga. War shock, hindi po masyadong natutugunan. So, ang mental health po, number one. Psychological po, na aspeto ng pamumuhay ng isang sundalo at pulis. Lalo na po ang mga kapulisan ngayon, marami na pong impluensya ang droga, ang kriminal. Sila po ay naapektuhan kasama ang kanilang mga pamilya. At saka hindi lang po, minsan yung ibang mga pulis natin na involved sa mga ganyan, sindikato. Ayan, sa droga, sa kidnapping. Ayan. Pero ano ko lang, Lakay, bago natin puntahan ang Man on the Street ni Edniel, i-segue ko lang tong tanong kay General Connor. Yung pagdating naman po sa hazard pay kasi, kung matatandaan nyo po, nagkaroon tayo ng COVID-19, di ba? At karamihan po sa ating mga kababayan na frontliners ang nagde-demand ng hazard pay na yung iba po ay hindi na nabigyan. So, kung kayo po ay papalarin at mabibigyan po kayo ng upuan dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ano po yung pwede nating magawa na batas or maisusulong po para sa kapakanan ng ating frontliners para hindi naman po sila nagmumukhang namamalimos ng hazard pay na sila po ay kumbaga buhay po nila, yun yung tinataya nila, kapalit yun ng buhay nila, yung serbisyo na nirender po nila, pero hindi man lang po sila nabigyan ng kahit papaano ng kahit konting halaga man lang po or pera na para po sa kanila, para po mapangalagaan din yung kanila pong mga kalusugan, yung kanila pong sarili. Tama yan, Sister El, no? Yung pera na dapat matanggap nila ay hindi nila natatanggap. Kahit po yung ibang kasundaluhan, yung sabihin na natin, yung mga biktima dun sa SAP 44, yes. Hindi rin pa po nila natatanggap yung ganun ba? Karamihan po. Wow. Ngayon, yung sa tingin ko po merong misdiversion of ng pondo sa gobyerno. Kagaya po ng mga lumalabas ngayon sa ating mga balita na napupunta sa ayuda, sa AIX, sa AKAP, mga ganon. Kung i-budget po natin na mabuti ang ating appropriations, ang national appropriations, sa tingin ko sapat para maibigay ang narampatang benepisyo sa ating mga frontliners na hindi nakakatanggap. Kasi po yung mga kadalasan, pag hindi nila natanggap ng nakaraang taon, yung dapat nilang matanggap, nalilist na po yan. And then often nalilimutan. Nagkakalimutan. Opo. So, yun po ang hanapan natin ng paraan para maibigay ang karampatang benepisyo sa kanila. General Sir, ayan, meron tayong Man on the Street. Yes, tawagin mo, Sister El. Nandyan sa may barangay na Mayan sa Mandaluyong City, ang ating kasama na si RH 52 Edniel Parosa. Meron pong magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. Edniel, and of course, Lakay, follow up na rin pala natin yung nangyaring sunog dyan. Sige, mamaya. Dahil merong namatay dyan na isang bata, Lakay. May namatay na bata. Kakalungkot na. RH 52 Edniel Parosa. Edniel. Magandang umaga, Lakay at Sister El, at of course kay Lieutenant General Connor Canlas ng United Frontliners Party List, pero hindi kagandahan ng morning dito sa mga residentes sa barangay na Mayan Lungsod ng Mandaluyong dahil tama kayo. Isa ng 3 taong gulang na batang lalaki ang kasamang nasawi sa sunog kanina lamang. Pero bago natin balikan yung issue na yan, ay may magtatanong sa atin, Lakay, isa rin sa mga kung tawagin natin ay frontliner. Wow. Kapag ganitong may trahedya, ang frontliner dyan, mga bumbero. Mga fireman. Yes, ito. Yes. Kuya, ano pangalan mo? Jonathan De La Cruz. Sir Jonathan De La Cruz, kasama natin ngayon, United Frontliners. Congressman niya na. Ito po programa dito. Taga-executive session niya na. Nagmumoonlighting na fireman. Mr. Bombero, sir, kayo ay fire volunteer. Ibig sabihin, privado, volunteer. Volunteer. May katanungan kayo sa ating United Frontliners Party. May katanungan kami, sir. Go ahead. Sige po. Kung sakaling manalo kayo bilang party list, ano ang benepisyo na maibibigay sa amin sa fire volunteer? Hindi under ng BFP. Salamat sa tanong mo, no. Kasama yan sa aming dinadraft na bill o proposal para maprotektahan ng benepisyo ng ating frontliners katulad nyo na laging humaharap sa panganib.
Andyan po yung expanded, titignan ko lang po yung eksaktong pangalan. Go ahead po, sir. Ang Expanded Value Added Tax. Specialized Health Care Insurance Program. Ayun. This will actually reduce the financial burden on the frontliner and your families. Ito po, magbibigay sa inyo ng peace of mind. Sakaling may mangyari po sa inyo, meron pong matatanggap ang inyong pamilya. Tsaka po yung fair and competitive wage standard. Although volunteer po kayo, sigurado pong merong kahit papano kayo dapat na nire-receive based on standards na nare-receive sa katulad sa ibang bansa. Ang pangatlo po yung ating safety sa pag-accomplish ng inyong mandate. Kailangan po lagi po kayong binibigyan ng safety equipment at training para kayo ay mabawasan ang inyong exposure sa risk habang ginagawa nyo ang inyong tungkulin. Okay, Kuya Jonathan De La Cruz, ayan, narinig po si Congressman Conor Canlas. Ayan, bibigyan na po kayo ng benepisyo. Ayan, siyempre kahit mga volunteers kayo, dapat meron din mga matatanggap na benepisyo. Ayan. Okay, maraming salamat po. Akala ko, sabi mo, sana mabigyan kami ng sariling fire truck. Hindi natin na kayong fire truck nila. Ayan. Ayan, gano'n ba? At least red and blue fire volunteer kasi ito lang kayo sa lungsod ng Pasay. Ibig sabihin, Southern Metro Manila, pero umabot dito. Aba, parang Toyota, tama raw pa yung fire truck nila, ha? Ayan, no? Sariling gastos daw nila yan lakay. Wow, talagang mga volunteers, ano, ha? Yung coat at the helmet. Itong mga ito, bago lang ako magpaalam, maraming salamat, sir. Kuya Jonathan De La Cruz. Kasama sila sa mga responde dito sa sunog. Sa barangay naman yan, isang 3-year-old lakay yung nasawi. Hanggang kanina bago tayo umalis doon sa pinaka-area, ito pa naman kasi sila itong mga bombero, nandito pa sila. Hindi pa mahugot lakay yung bangkay nung nasawi sa pagkatabunan. Bata lakay, 3 taong gulang na lalaki. Natabunan daw at yung pinaka-lokasyon kung saan siya natagpuan yung kanyang kamay, ay yun yung pinaka-bahay kung saan nagsimula yung apoy. Wow, yan, no? Litsunan lakay. Litsunan, katabi ng litsunan, sa warehouse, kaya napakalaki umabot ang second alarm, pero pasado bago na lamang, mag-alas 9 na umaga, ay idineklara ng kontralado ng Bureau of Fire Protection. Ba't naiwanan yung bata? Nasaan yung mga magulang? Ba't hindi na iligtas? Kausap ko na kayo yung pinaka-empleyado ng litsunan. Ang nandoon daw sa bahay ay siya yung pinakakasama ng bata, yung bata at yung tatay. So nandoon naman lakay yung tatay, in fact kasama doon sa mga sugatan, yung ama nung bata. Pero hindi pa natin mapangalanan sapagkat hindi pa rin daw alam lakay nung nanay. Wala dito lakay yung ina nung bata. Pero ongoing ngayon yung clearing dito ng ating mga bombero, kasama syempre yung mga fire volunteers. Pero ngayon under control na yung sunog. At antabayanan natin kung kailan mauhugot lakay itong natabunang katawan ng biktimang nasawi. Yan pa rin ang latest mula rito sa lungsod ng Mandaluyong. Balik sa inyo, lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Mandaluyong City, kung saan po nangyari ang sunog sa may barangay na Mayan, Mandaluyong. Flash Report. Flash Report! At bago natin balikan si Lieutenant General Conor Canlas, ayan, General Sir, ayan, binabati ka ating mga nobility sa Mabuhay Shriners. Of course, lalo na ating mga kabat sa Imperial Bagwis 82, ayan, 81, at 81 tuloy, anong batsa nga ba tayo na 206, ayan. Parang ibang batch yung binabanggit mo lang. Sa dami nila appendant body, nakalimutan na. Ayan, parang ang 82 mo ay Sandigan. 82. At kabas namin dito si Right Honorable si General Ruel Rivera ng BJMP. Yes. Ayan, ayan, binabati ka ni Illustrious Potentate General Sir, Secretary Dong Mendoza ng PLLO. Ayan. Anyway, General Canlas Sir, ayan, abay bilang panghuli po siguro, ayan, abay, ano po ang inyong masasabi, ha? Bakit ikaw, bakit kayo
sa United Frontliners sa Party List ang dapat nating iboto para sa darating na eleksyon at mapasama bilang miyembro ng Kamara de Representantes? Salamat, Noble Lakay Deo. Ang United Frontliners Party List po ay party list ng ordinaryong mamamayan at trabahante. Hindi po siya party list ng mga mayayaman, ng mga negosyante, ng mga dinastiya. Siya po ay tunay na magre-represent sa larangan ng mga ordinaryong mamamayan. Ang ika nga ang ating frontliners. Ang United Frontliners Party List 113, yun po ang aming numero. 113. Ay siguradong magiging boses nyo sa Kongreso pagka kami po ay nakakuha ng upuan sa lower house. Isusulong po namin ang hadikain na protektahan ang benepisyo, ang kapakanan at interest ng bawat frontliner. Kasi po ang frontliner ay hindi lang, ulitin ko, hindi lang po sa health sector. Andiyan po lahat ng ating mga trabahante na nagde-deliver ng serbisyo sa ating komunidad. So yan po ang aming susulong at sigurado pong kami po ay magiging tapat sa aming tungkulin bilang representante nyo sa Kongreso. Sino ang number 1 nominee nyo, Noble General Canlaser? Ang aming number 1 nominee po ay si General Rodel O. Sermonia. Dati po siyang Deputy Director for Administration ng Philippine National Police. Ang ikalawa po ay si Dr. Miguel Ortiz ng Cebu. Siya po ay philanthropist. Wow. Doon po sa Cebu. At ako po yung pangatlong nominee. Number 3 nominee. Ayan. At naku, dahil buhabati sa'yo, pati yung mga nobilities natin, Illustrious Potentate Roland Paulino, ha? Ayan, Abay Nelson Yao, ha? Ayan, Faji Pajardo, ha? Ayan, Juna Samaniego. Ayan, at aba si General Eliasar. Ayan, kumusta ka na, Noble Sir? Long time no see, ha? Ayan, so sila po ay nakinig at suportado ang inyong party list sa United Frontliners Party List. General Conor Canlaser, anong numero po ulit ang inyong party list sa balota? Huwag niyo pong kalilimutan ang number 113 sa party list. Pinapaalala ko lang po na isa lang po ang shade nyo, wag pong more than one. Kasi po ang balota ay masasayang. So maraming salamat po at wag nyo pong kalilimutan ang United Frontliners Party List pagdating ng May 12 election. Noble Lieutenant General Conor Anthony Canlaser ng United Frontliners Party List number 113 sa balota. Thank you, good luck and good morning. Maraming salamat, Noble Lakay Deo and Sister El. Thank you po, sa sir. pagpapaunlak. Thank you. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sa Sister L, It's 9:25. bago natin hatawin ang mga reports at ang ikot lakas sa Tama Promo, mahumudud ulit ng limpak-limpak na regalo ang ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Abay, bati mo natin na happy birthday itong si Ana Maria Gomez Elizalde. Ay, Bakit si may Ana Elizalde? Banana. happy birthday po. Ay, Ana Maria Gomez, Ana Banana, happy birthday. At kay Chodolo Bono, aba, ng Tagaytay. At si Giselle Fulgenio, aba, si Fulgencio Ricaforza. Oy, birthday ba ng aking kumari ngayon? Kailan ang birthday niya? Bukas pa. Ayan, advance happy birthday. Ayan, sa aking kumare, ang Alice Guon ng DZRH. Pero alam mo ba, Lakay? Nagparamdam na ba? Ayan. Hindi pa mukhang nag-take ng bakasyon. Pero alam mo ba, Lakay, na pagkakamalan lagi yun na Viva artist sa
palabas. Aba, Oo, ganun kinuwento ba? niya sa akin. Sabi niya, naaasar ako, Mare. Bakit naman? Sabi ko, bakit naman? Sabi niya. Pagkakalamang Viva Max. Viva Max artist daw ang laging naano sa kanya. Sabi ko, okay lang yan, sexy ka kasi talaga. Saka maganda. Sino bang kamukha niya nga taga Viva Max? Si EJ Rabal. Si EJ Rabal. Anak ni Jeric Raval. Siya lang yung pinaputing version. Ayan, Ayun sila, kung ano. Ayoko na nga nagsasalita. Baka ma-recruit ni Vic Del Rosario. Ay, hindi yan lakay. Medyo yan eh. Iba ang paniniwala nun sa buhay. Kanya-kanyang, ni Mayora. Kanya-kanyang trip yan. Yes, pero si Giselle Ricaforte, palagi ko hindi niya papasukin yan. Ay, hindi lakay. Hindi niya kayang gawin yung ginagawa ni AJ Raval. Hindi lakay. Kilala ko yun. At hindi siya papayag na gawin sa kanya ni Mark Fernandez. Ano sabi mo? Ano ba yun? Hindi ako makarelate. Hindi ako makarelate. Grabe kasi meron daw may kapit, di ko naman nakita. Ay, ganun ba yan? Paano ako makakarelate niyan? Di pa nakita ni Dos Pordo sa inyo? Nakita pa sa akin meron si Tonyan tsaka si Jerry niyan eh. Hindi ko maalala. Nakita ko ba yun? Oo, nakita mo na yan. Ay, yata. Nakalimutan ko lang. Pwede ba makita ulit? Ay, Mr. Vic Del Rosario, porno na yan, Ayan. Diyos ko naman, baka wag namang dito. masyado na Dati ang dinedevelop, tinutulungan ng Vic Del Rosario, mga ala Sharon Cuneta, yung mga ganyan, Gabi Concepcion, yung mga disenteng artista. Bakit napunta sa... Alam mo kasi lakay, yung panahon sa porno ngayon, na ngayon. Iba na yung panahon ngayon. Medyo talagang mas na ngayon lakay. Ayoko na magsalita. Dapat itong pinapatawag sa Senado, Madam Senator Grace Po. MTRCB. Ayan, kaya lang inimbisa na ng MTRCB yan Alado magagawa kasi hindi nila lakay sa para sa regulation covered, hindi covered ng nila. Siguro kailangang amyendahan or gumawa ng dun sa IRR nila. Yes, gawa ng bagong policy. Ayan, dapat mga ganyan sa mga bata, Pero happy birthday muna kay Brad, Fiscal Melberta Oliveros, Happy birthday, Brad, at kay Brian Pahilga Yamsuan. Aba, happy birthday, Brian. Dave, ayan, Brian tuloy. Brian Yamsuan, kandidato pala sa pagka-congressman sa sa Parañaque, Ayan, ito yung lumalaban kay yung may-ari ng pawn shop. Villarica? Hindi, Tambunting. Ay, Tambunting. Ano ba? Pawn shop din yun, di ba? Tambunting. Bulacan. Ay, Bulacan. Bulacan, tama ba ako lakay? Si Villarica, Bulacan yan. Nakita ko yung billboard niyan sa NLEX, Ang laki. Talaga namang Villarica for mayor, Villarica for congressman, Villarica for councilor. Ayan, ang lalaki-laki ng mga nila. Pagkatapos biglang magpa-pop up sa cellphone mo, ayan, sabi nga ni sa Villarica, mataas ang appraisal. Mayroon sa'yo? Sa akin wala. Wala ganyan. Minsan nakakasa mag-search ng gano'n, bigla magpapap yung mga gano'n. Mahira naman. Huwag ka kasing click ng click. Alam mo lang kay algorithm yan Yung algorithm kasi kapag yun yung nakiklik mo or napupunta. Minsan kasi di ba lakay, dahil pop-up ng pop-up, nakiklik mo siya. Ganon? So parang nakakount na siya na parang, algorithm, ito yung tinitingnan nito. So mas marami siya lagi siya magpa-pop up sa phone mo. Dinidelete ko na bumabalik pa rin. Happy birthday, Didet Dangilan. Ay, naragsa ka pa nagkasakayang mo kabsat. Ayan, at Kuyang Ramon Cruz at Ann Sevilla, happy birthday. At congratulations. Aba, ikaw Apo Commissioner Bien Rubio, Abay, madika agim ilmak detakot kamat gaya man. Ayan, entered apprentice ka na pala, kabsat. Ayan, congrats and good luck. Ayan, Apo Kabagis, Commissioner Bien Rubio. At congrats din sa aming mga entered apprentice Mason sa TM Calamasonic Lands, Kuyang Robert Tan at Kuyang Lito Reguero. And so this
Eto na ang ninong ng bayan. Si Sherwin Alfaro nasa terminal ng nasa San Pedro. Ang layo mo naman. Sa Stoda, grabe, napakalayo ng pinuntahan niya lakay. Ang ating ikot Lakas Tama promo ay nandyan ngayon sa may barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Kumusta ang mga natin dyan? Tricycle drivers. Bukupay yung nasa isip. Oo nga, masarap ang bukupay, diba? Huwag mo na, baka parinig man ganyan. Hindi mabiro yung si Sherwin, tinutotoo yan. Ay, ganun ba? Ay, okay lang naman. Sige, paikutin mo na. Sherwin! Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant pa-premyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH Rubing Team sa Transport Terminal sakayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH Ikot Lakas Tama. May premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at Lakas Tama ang makukuha mo mga pa-premyo. Eto na lakay, ang walang talo, walang umuuwing dito lakay, luhaan. Yes. Dahil sa bawat ikot nyo ng roleta, meron kayong tatamaan. Kaya naman, puntahan natin si RH6 Sherwin Alfaro mula dyan sa Barangay San Antonio, dyan po sa San Pedro, Laguna. Sherwin! Yes, Lakay at Sister L, umikot na ang mata ng ating mga kababayan dito nga sa Stoda Terminal. Dito yan sa Barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Lakay, tignan mo naman yung pila. Halos hindi mahuli. Parang fiesta yan, Sherwin. Mahaba. Mahaba pa sa pila ng ayuda. Hindi nasasakay ng tricycle sa Stoda kundi magpapaikot ng roleta. Dahil kahit na, alam mo, barya-barya lang kayo ating papremyo. Tignan mo naman yung ating mga kababayan, talaga nagsusumamo na makapagpaikot ng roleta at manalo ng instant papremyo. Lakay, kung ipagkakatiwala nga lang sa atin yung 60 billion pesos ang pili. Napakarami natin mabibigyan yan. At saka hindi makukupit yan. Mapupunta sa mga beneficiaries talaga. Hindi yan makukupit kasi talagang naka-video. Hindi ipapagawa ng mini golf course. Transparent yan, transparent. Kasi dun sa recent oral argument ng Supreme Court tungkol dun sa unused fund ng PhilHealth na pinababalik sa Bureau of Treasury, sinabi nitong si Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. na dapat unahin muna yung reforma sa PhilHealth bago ipagkatiwala sa PhilHealth yung ganong kalaki ng amount ng pera. Dahil ayon kay Justice ako, mukhang may kakulangan yung PhilHealth sa implementasyon ng Universal Healthcare Law kaya hindi nagamit yung ganong kalaking pera. Kung ipagamit sa atin yon, ay nako, marami ang mananalo sa Ikot Lakas Tama promo. Kaya naman yung ilan sa mga kababayan natin, tignan mo lang, dala-dala na natin yung vitamin E mo. Nandito na, kasama sa vitamin E. Tignan mo naman yung mga kababayan natin. Palakpak, anong makateng ko ng vitamin E na pinamudmud din natin kasama ng DZRH tumbler, ng DZRH t-shirt, ng groceries, bigas at ng instant cash. Pakinggan natin ang ating mga kababayan na nagpapasalamat sa programa mo, Lakay, sa Damdaming Bayan at siyempre sa DZRH sa ating dala-dalang papremyo. Salamat! Number 1 sa Pilipinas, DZRH. Maraming salamat, DZRH number 1. Maraming salamat po sa DZRH. Salamat, DZRH. Maraming salamat po sa DZRH. Salamat, DZRH! Merry Christmas, Sherwin. Kadami naman itong naubos na yata yung nasa pick-up natin sa dami ng mga pumila Ayan, may emperador na, may cash, may bigas, may vitamins. Ano pa mga pinamigay mo dyan? Grocery items. Yung call ng emperador talaga nagpalakpakan, naglundagan yung mga may membro ng TODA na makita yung ating mga papremyo. Sa sobrang saya nila dahil mukha daw may may mababarik na sila mamaya pagkatapos sa kanilang biyahe. Pero Sherwin,
May request ako. Ayan, sa dinami-dami, lahat yung mga nanalo sa ngayon, sa ruleta natin. Ikot ruleta. Kasi kung susumayin, nasa 100 din. Naku, dami ha. Pa-premyo, Lakay. Pwede ba, Sherwin, next time, wag naman dyan sa Laguna. Araw-araw dito na lang sa Star City para iboboto ako. Ayan, hindi ko botante ang mga yan eh. Hindi lang kay... Peso pa ng pili. Yan. Pwede na tayo yan. Araw-araw. Araw-araw. Kahit na 24 oras tayo mamigay ng papremyo. Lakay. Hindi tayo maubusan. Pero bawal naman natin yung ipamigay daw. Okay, maraming salamat, Sherwin. Kaya naman sa mga nais manalo ng instant pa premyo para po sa ating ikot na Tama promo, Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Standby sa ating mga reports. Standby, Raymond at Paz. Ano ang latest sa Senado, Manang Milky? Ano ang latest sa Kamara? Boy Gonzales at Your Business is Our Business. At syempre, mahabi ating espesyal na balita. Sino itong congressman na nagpatay ng mansion sa bukid? At may kasamang golf course, mini golf course. Sana pwede rin ako magpatayo ng ganyan sa amin. Kaso wala akong budget. Pahingi nga ako, Lakay. Hayaan mo magre-request tayo sa ating mga ninong, mga nakakaya naman yun. Hindi, mga ninong natin sa mga commercials natin, advertisement natin, kaya pasensya na po yung kinikita po namin sa ayan, katulad mga dami-dami ng mga commercial ng DCRH, yan po binabalik namin sa tao yan, mga kanyang promo sa ating mga kababayan. Ayan, parang ayudan po namin sa ating mga kababayan, nagbibigyan ng cash, in-kind, grocery items, bigas, vitamin E. Hindi man ganun kalaki, pero di ba, Lakay? Yes. Kahit pa paano. Abay yung ilang kilo ng bigas. 5 kilo yun, Lakay. 5 kilo. Yes, 5 kilos. Abay, pwede na ng ilang araw na sa ingan yan, sa isang pamilya. Lalo na kung nagda-diet ka, matagal na yung mga 2 weeks mo na yun. Sinabi mo, ha? Standby sa ating mga reports. Naku, yun daw mga supporters ni dating Pangulong Duterte na nagtutungo sa Netherlands, pinaghihigpitan na ayon kay Senator Robin Padilla. Ganun ba? O nga pa, totoo ba yung aksidente raw si Senator Robin Padilla? Nakita ko sa kanyang Facebook page nung araw ng Sabado yata yun Nabangga dito. Yung sasakyan nila? O binangga? Sila nakabangga o sila ang binangga? Hindi ko maano, Lakay, kasi putol na yung Facebook Live. Pero mukhang okay naman sila, safe naman sila lahat, Lakay. Parang mayroon lang konting tama yung sasakyan. Ayan. At mga vloggers, pinayuhang personal na pumunta sa susunod na hearing ng TRICOM Zoom interview. Bawal umano, bawal daw. Ayan, syempre nga naman mas maganda pagka nandun. Ayan, baka mamaya pagka Zoom AI pa yun. Ayaw nga lang kayo, yung sinend mo. Grabe mga AI ngayon. Antindi na talaga. Kaya sa mga kababayan natin, Lakay, reminder lang, iwasan yung nagpapaniwala agad-agad sa mga napapanood or nakikita nyo po online. Sa advance ng technology po ngayon, mga habigan, di mo na alam kung sino ang baka mamaya kami ni Sister L. Bigla kayo magulat, AI na pala yung nabobroadcast. Hindi na pala kami, ha? So ingat-ingat po, ha? Huwag masyadong magpapaniwala sa mga medyo too good to be true. Yes. Ayan, kasi maraming manloloko at nagagamit ang technology sa panloloko, pandaraya. Tsaka maging mapanuri kasi, Lakay, kung ikaw ay medyo may mata ka sa pagtingin mo naman ng mga AI or edited, makikita mo naman yan agad. Ayan. Kaso yung iba hindi yung iba kasi parang nakita na nga nilang awkward yung itsura, nagpapaniwala pa. Pero sa ganyan technology ngayon, Sister L, minsan talagang mapapaniwala ka, parang totoo Lalo na, Lakay, yung hindi masyadong tech savvy. Medyo nafo-fall sa trap pa. Ayan, kaya baka mamaya mapanood nyo si Sister L, Viva Max artist na pala siya. Hindi po siya yan. Baka mamaya collab making na si Mark Fernandez. Ano ba yan, Lakay? Diba mag-commercial na tayo? Oras, Sister L. It's 9:41. Ang oras na yan
Alam nyo bang sa dami ng pera ng isang congressman na kinita sa bilyones niyang project, mahibigan? Aba, nagpatayo ng mansion si congressman sa bukid at hindi lang mansion, meron pang mini golf course. Wow! Taray naman ko. Iba din. Yes, ayon na sa ating bubit, hindi naman 18 holes mga kuya ng mga golfers, ha? Ang ipinayo ni congressman 5 holes pero malaki-laki pa rin yan. Kuyang Adora Andrada Jr. Warden ng Intramuros Masonic Lands. Ay ating Lourdes, good morning. Ayan, ayon sa ating bubit, Sister L. At ibinibida pa ni congressman kung saan nanggaling ang pinapantayo ng mini golf course at kanyang malaking bahay. Talaga ba lakay? Proud? At ang sabi man ng Milky Rigunan, Milky Sequoia Rigunan, ayon sa ating bubit, abay ang sabi ni congressman, ang sarap maging congressman ngayon. Ayan. Dahil pagka malapit ka sa kusina, ayan. Dahil ang mga project dahil abay sabi nga kung wala kang 1 billion na project kasi Sir Ella, mahina ka. Ayan. Ay, ganun? At ayon na sa ating bubit, happy birthday muna kay may birthday yan kuyang Orly D. Ayan. Happy birthday muna kay nasaan na yun? Ito. Si Attorney Jojo Bondok, ayan ang lawyer ni Senator Manny Pacquiao. Attorney Jojo, ayan, kailangan natin isasalang si Senator Manny Pacquiao, ha? Oo nga. Dito sa ating Bakit Ikaw? At happy birthday din kay Ed Cargaboso ng Las Piñas Rotary Club. Aba, Rotarian pala ang mga ito, ha? Good morning, Bishop Efraim Fautagana. Ayon na sa ating buwit, ipinagmamalaki man ng milky nito si congressman na wala siyang ayaw niya ng flood control project. Anong gusto niya? Ang gusto niya ay rehabilitation ng flood control project. Yung patsi-patsi sa mga dike. Nakakaloka naman. Mas malaki ba daw doon? Siyempre, malaki ang budget, bilyones, pero gastos konti lang. Patsi-patsi lang. Kaya daan lang na malakas na agos ng, ng tubig. Ala na yung patsi-patsi sa dike. Ayun lang. Siyempre, ulit-ulit. Baka sa taon-taon na meron siyang porkbal na ganyan si Sir L. Baka yung 5 holes na mini golf course niya. Baka maging 18 holes yan. Magpapa-tournament na siya lakay. Oh, grabe. Good morning, Chief. Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Ayan. At kumusta daw kay AJ Rabal, Angelica at AJ Misola? Si Angelica. Ayan. Isa din yun sa mga artist nila lakay. Pero report daw muna kay Raymond. Pero ang report muna mula dyan sa Senado, mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtutungo sa the Netherlands sa pinahihigpitan na ayon niyan kay Senator Robin Padilla. Nasa the Netherlands sa embassy yan. Ayan, kasi mayat maya lakay may nagpupunta doon ganun na ba? base na rin sa mga nakikita lang natin sa social media, yung mga nagfe-Facebook live lakay na mga kababayan natin. RH28 Raymond Adpa sa detalye. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, nagsimula ng maghigpit ang mga otoridad sa the Netherlands, lalong-lalo na yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpupunta doon. Sa kanyang ibinahaging Facebook Live ni Senador Robin Padilla, binahagi nito sa mga supporters ng dating Pangulo na kailangan nila ng dagdag pangunawa dahil hindi na sila pinapayagan na makalapit pa sa gusali ng International Criminal Court o ICC sa The Hague dahil dito nga sa pagdami ng mga Pilipino doon at nililimitahan na lamang sila doon sa tinatawag na perimeter o malayo na doon sa mismong gusali dahil naglagay na nga ng linya itong mga Dutch police dahil para hindi na makalapit doon yung ating mga kababayan. Sabi ni Padilla, naunawaan naman niya yung gustong mangyari ng mga otoridad sa the Netherlands at maayos naman yung ginawang pakikipag-usap sa kanila. Kaya't hanggang ngayon ay
doon na lang sila sa pagilid-gilid ng area itong mga kababayan natin na gustong magtungo at makadalaw sa dating Pangulong Duterte. Sabi nitong si Padilla ay naghihintay din siya ng pagkakataon na muling masilip ang dating Pangulo sa kanyang at makausap ito para kumustahin yung kanyang kalusugan habang siya ay nasa kanyang detention facility. Sabi ni Padilla, maaring sa susunod na linggo ay makauwi na rin ito sa Pilipinas dahil upang tulungan yung kanilang mga kasamahan na kandidato pagka-senador sa partido ng PDP Laban. Raymond, na-aksidente sila. Kumusta siya? Si Senator Robin Hood. Mukhang okay naman na Mayor dahil doon sa yung balitang nagkaroon ng aksidente, mukhang okay naman yung kanilang lagay at muling nakabalik doon sa The Hague at hinihintay nga na muli daw makausap or hindi natin alam kung by this time dahil magkaiba naman ang oras natin doon ay kung muli siyang nakadalaw sa dating Pangulong Duterte kung pinayagan siya Mayor at Elaine. So bago bumalik sa The Hague, punta mo na ng Amsterdam. Titingin mo naman naka-eskaparate. Sightseeing lang naman. Walang mga sinabi. Pwede naman sightseeing lang dun eh. Ayan. Parang meron siyang binisitang parang Germany yata ang pinuntahan ngayon. Germany. Ng mga Filipino community doon. Tapos bumalik siya doon sa The Hague, Mayor. Hindi ko alam kung nagpunta doon sa binabanggit mo sa area yun. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Wala dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Datpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Datpas mula sa Senado. Baka kaya dumaan sa Germany, bibili ng German Shepherd. Bumili pala ng dog. Samantala, report naman mula sa camera vlogger sa pinayuhang personal na pumunta sa susunod na hearing ng TRICOM Zoom interview, bawal umanong i-demand. RH12, Milky Rigunan, Mana Milky. Sister Ella at Lakay, iginiit ng House Tri-Committee na wag ubusin ang mga vloggers at influencers ang kanilang pasensya dahil tuluyan na silang papatawan ng contempt hanggang maipakulong. Nilinaw ni House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Paduano, ang Zoom link ay eksklusibo lamang para sa mga miyembro ng Kamara. Mensahe ito ni Paduano kay Alan Troy Sasot na hindi nakapunta noong Biyernes sa hearing dahil nasa China umano siya at sali pa i-a-attend na lang daw via Zoom. Sabi ni Paduano, sa mga hindi dumano, kailangan nilang magsumite ng documentation o patunay bilang katibayan kung bakit sila absent sa hearing noong Biyernes. Sa 11 individual na unang nabigyan ng subpoena, 8 lamang ang sumipot at no-show, sina Lauren Badoy, Jeffrey Celis at Tisasot. Matatandaan, bigo ang mga vlogger at influencers na makuha sa Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO. Talayuning matigil ang hearing tungkol sa disinformation ng House Tri-Committee. Sumaklolo kamakailan ng grupo ni Trixie Cruz Angeles sa Korte Suprema at kwenestyon ang hearing. Kasabay ang panawagan sa Supreme Court na ihinto ang hearing ng TRICOM pero hindi ito pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman. Ang susunod na hearing lakay Sister L ng TRICOM ay sa darating na April 8. Ako si Nyug Reguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky at habol natin ang report mula kay Boy Gonzales. Mula sa lungsod ng Maynila, hanay naman ng mga pulis. Nakapwesto niya dyan sa May Menjola para sa posibleng kilos o protesta ngayong araw. Anong grupo ang magkikilos protesta dyan? RH29, Boy Gonzales, Boy. Wala si Boy Gonzales. Boy! Damdamin. Pero ito muna na Pai. Sa ating, sige, basa. May singit muna ako dahil ang malaking tuwa daw ang dinulot ng One Pac One Party List dyan sa May Tagbilaran City nang dumalo ang pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao Lakay sa Saulog Sports Fest at Tagbilaran City Olympics. Hinikayat ng One Pac Man ang mga dumalo ukol sa advokasya nito na palakasin ang mga programang pang-sports sa bansa para sa ikabubuti ng mga kabataan at ng pamilyang Pilipino. Unang-una, hagip ng mas malawak na paglaganap ng sports, ang kalusugan at pati na rin ang tibay ng loob ng mga kabataan. Ang kalusugan ng kabataang Pilipino ang mahalaga sa pagbuo ng mahusay na atleta at mga kupunan ng mga eskwelahan at universidad. Damdamin. Bayan.
Uy, bati mo natin si Mayor Wes Gatchalian. Nanonood pala sa atin. Ay, hello ayan, po, sabi Mayor. niya, Lakay Deo, ayan, nakalungkot. 4 ang namatay sa nangyaring sunog dito sa amin. Informal settlers po sila. Ooh. Ayan, at sila'y tinutulungan namin. Ayan, thank you, Mayor. Good morning, Kuyang Judge Boyet Mapili, Noble Hill de la Cruz. At sabi ni Kuyang Doming de Asis, pakibatin happy birthday si Judge. Uy, si Kuyang Judge. Judge Victor Kumigat sa kanyang 62nd birthday. Pagbati mula kay Kuyang Doming de Asis. At binabati natin si paring Vic De Leon Lima. Ayan. Hi, hello, sir. Bagong rebound daw siya ngayon. Bago. Akala ko kakashampoo niya lang. Ayan. At Kuyang Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lads. At Mr. Michael is my guy. Hi, hello po, Sir Good morning. MG. At Dr. Ferdinand Pagdila. Lakay, balikan natin si Boy G. Nandiyan na ulit siya. RH29 na. Boy Gonzales Dumagoso, Lacuna E. Versosa. Boy. Mr. L, Lakay Deo, dito sa Menjola ay sarado ang dalo ng sasakyan at may mga badwar pa yung mismong pinaka sa gate ng Menjola. Maagang nakadeploy ang mga tauhan ng Manila Police District. Ayon sa opisyal ng NPD na si Senior Inspector Pedro Cayampiap ay wala pa namang mga na mabalitaan silang magsasagawa ng rally dito sa Menjola, pero nakaantabay pa rin ang mga tauhan ng NPD, maging ang mga tauhan ng MMDA at ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sa ngayon ay maluwag yung daloy ng sakyan sa kaban na Recto Avenue hanggang dito sa may Legada. Kung patungo ka naman ng area ng Pasig, ang biyaheng Pasig-Quiapo ay matumal ang mga pasahero, Lakay at Sister L, dahil sa konti lamang ang mga pasahero ng mga bibiyahe ng Pasig at Quiapo, magiging itong kabahan ng Recto Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. At ayon na sa ating bubit, Sister L. Yes, Lakay. Abay, ang congressman na nagpatay ng mansion sa bukid na may kasamang mini golf course na ipinagyayabang pa dahil ngayon daw ang pinakamasaganang grabe naman yung term. Panahon ng mga kongresista. Yung term niya, Lakay, pinakamasagana talaga. Golden Age. Kahit hindi Pasko. Kaya lang, Apo Secretary Manny Bunuan, di ba paano ba ino-audit ang mga ito, ha? Yung mga patsi-patsi, rehabilitation ng mga DK, mga flood control project, pwede pagbawal na yan. Ibigyan na sa DPWH, wag na kay sana congressman. Na lang, kay DPWH na lang para naiiwasan natin yung issue ng corruption. At saka isa na sisisihin. DPWH na lang. Kung iba kasi yung ang hirap kasi, Lakay, kapag kaganyan, Yes, nagkakaroon talaga ng ayon sa ating bubit, Boy Castoy Perry Cacho, ayan, binabati si Rudy Del Rosario, ayan, at happy birthday sa kanya sa April 22. Ayan. Advance happy birthday, Sir Aman Tosino. Magandang umaga. Lakay, sabi niya mabait daw yung ating guest kanina. Si Kuyang mabait na at responsable. Responsable yan. Ipapangampan niya daw Dine. Sabi niya Dine sa Malbar may suporta na ang United Frontliners Party List. At ayon na sa ating bubit, ang nasabing congressman na may pinatay mansion sa bukid na pinatayan pa ng 5 holes na mini golf course ay si Congressman B as in banker. Your business is our business. Wala. 150 megawatt solar park sa Cebu. Bubuksan na. Sofia Gansa Detalya. Miss Sofia.
Inaasahang magsisimula ang operasyon ng 150 megawatt solar power plant sa Cebu sa susunod na taon ayon sa Board of Investments. Unang na-groundbreaking ang Daan Bantayan Solar Plant na pagmamay-ari ng Spanish firm na Acciona Energía Global noong March 16, 2025. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, binibigyang diin ng proyekto ang tangible na impact ng Green Lane Program, partikular sa pag-akit ng mga investor sa renewable energy. Ayon sa BOI, nangako ang Acciona na mamuhunan ng 7.5 billion pesos para sa pasilidad. Inaasahan rin ng ahensya na ang proyektong ito ay makakabawas sa gastos ng kuryente sa Cebu. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong March 21 sa halagang 57 pesos and 33 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia. Sa ating Your Business is Our Business. Aba, nahula isang listener natin. Actually, lakay may minention siyang pang lugar, pero hindi ko na lang din babasahin. Sa mga nakatutok sa atin sa mga social media accounts, nakikita naman siguro nila yung comment na yun. Yes. Doon sa lugar na yun talaga lakay, no? Tama ako? Alat ng mga constituents niya, alam na yan dahil siyempre, bigla nagkaroon ng golf course sa bukid natin. Ala eh! May mansion na may golf course pa eh. Nag-golf lakay, buko. At ayan ang kabuuan nating mga balitaan talakay sa ating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. Monday, sometimes it just turns out. This time check is brought